Philippine Navy Marines. We, the former servant warriors of the sovereign Filipino people, proudly declare our unwavering support for the candidacy of retired Colonel Ariel Quirubin, Philippine Navy Marines, for Senator of the Republic of the Philippines. Known for his personal idealism and exceptional bravery, Ariel Quirubin was awarded the Medal of Valor for acts of conspicuous courage and heroism in combat while in the military service. In the course of his military career, he epitomized the core values of integrity and patriotism and continued to stand proudly and in camaraderie with the former and current soldiers, sailors, airmen, and marines of our country. Ariel Quirubin has lived by the practiced virtues and have now become imperatives for leaders of our country to possess in these perilous times, even as he fearlessly and selflessly defends the rights and freedom of our people. We support his obstinate belief and advocacies to achieve a more secure country, ready and able to defend our nation's security, integrity, and well-being. In times of adversity, Ariel Quirubin has stood firm in his beliefs and convictions, demonstrating a steadfast commitment to the welfare of our people and the security and prosperity of our nation. He played a crucial role in the private sector's response to the COVID-19 pandemic, demonstrating his commitment to public service and his ability to navigate challenging situations with resilience and dedication. His selflessness, honest, fair, and dedicated service to others have earned him not only the respect and admiration, but more importantly, that of the Filipino people. As we all confront the challenges of our time, we believe that Ariel Quirubin possesses the vision, integrity, and leadership necessary to bring about meaningful change to the betterment of our country and society. With his proven track record of service and sacrifice, we are confident that he will tirelessly advocate for and bring about the betterment of the lives of the Filipino people who remain to be underserved and helpless in life. We call on everyone to support and rally behind this exemplary servant leader who will work with us and for us a more courageous and compassionate Senate and a better and stronger Philippines. To God be the glory. Maraming salamat po. Tapos mo, wala na kayo sa Okay. Thank you. Napapag-usapan na party, although I'm still with the Nationalista Party, no? Pero baka tanong ninyo yung mga alliances or ano. Well, ako, ang tinututukan ko ngayon, no? Yung pangangailangan, kung ano yung mga ng sambayan ng Pilipino, kung ano ba yung gusto nila, ano ba yung pwedeng maitulong natin sa kanila. So, yung mga alliances, hindi ko pa, darating siguro yan. Pero definitely, doon tayo sasama, doon sa mga tao na may parehas ng values natin at vision para sa bansa. Open po ba kayo na maki-alyansa sa partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ako po, open naman po tayo sa mga alliances, no? Kasi hindi nga natin malaman pa kung kasi yung party mismo
nagnanavigate din sila. So, sa ngayon, sabi ko nga, open ho tayo sa kung sino yung kukuha sa atin. Sa unang katanungan nyo, yung West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea kasi hindi naman overnight yung naging hindi man nangyari yan na overnight. It took several years, no? Para sabihin mo na iayos mo, hindi rin kaagad na pwede mo maiayos yan. Kasi sa akin, no, sa pananaw ko, yung problema cannot be solved militarily. Hindi rin pwede na masolba ito ng gaya na nagpapakalat na gera. Walang may gusto ng gera. At wala pa rin gaganda na paraan kundi sa diplomasya. Marami hong ginagawa sila ngayon na para iayos ito, no? Pero yung pakikipaggera, wala ho yan na no? Pero sabi nga nila, tayo rin, dahil when push comes to shove, dapat handa tayo na depensahan ang sarili natin. Sa yung Pogo, ang sabi ko nga ho, nung araw ng kalayaan, sabi ko, magandang araw na kalayaan at sana makalaya na rin tayo sa Pogo. Bakit nga raw po tayo tatakbo? Sabihin na natin, nasa comfort zone po ako ngayon. Pero handa po akong iwan itong comfort zone na to kasi nakikita ko yung ang laking problema natin ng ating bansa, no? Yan lang sa West Philippine Sea. Nakikita natin na dahil sa corruption na yan, marami naghihirap, walang kulang tayo sa trabaho, ang daming problema. Kaya naandun ho yung ating, sabi nga nila, yung pagmamahal sa ating bayan kasi hindi naman kayang tumbasan ng pera. Kung ang isipin mo lang magpayaman ka lang o hindi po ako alis sa aking comfort zone. Yung katanungan yung ano ho ba ang pwede kong unang gagawin? Maniwala ho ba kayo na yun pong Magna Carta for Women? Bakit po ganun na lang po yung aking ganito kalapit ito sa aking puso? Kasi nakita ko po nung pagkabata ko kung paano naghirap yung mother ko na tinaguyod kami. Lalo nakita ko rin po yung aking may bahay, yung mahal ko na may bahay, kung paano ho niya pinaghirapan na itaguyod din yung mga anak ko habang wala ako, na palagi ho ako nasa gera. Nakita ko kung paano kahirap, paano dinaanan nila. Mas lalo na po yung mga namatay, yung mga tao ko na namatay, yung mga misis ho nila nagsakad talaga, no? Kaya yun po yung aking malapit sa na isulong na Magna Carta for Women. Ang sunod ho doon siguro, sabi ko nga, bakit kaya ang dami naman scholars, no? May scholar si Mayor, may scholar si Senator, may scholar si Congressman. Ang daming mga scholar, bakit hindi na lang yung panganay ng pamilya ang gawin nating scholar? Bawat pamilya may scholar. Kasi sa kultura nating mga Pilipino, yung kasing panganay, no? Doon natin inaasa lahat na manghihila sa atin sa kahirapan. Kasi sabi nga nila, ang education pa rin is the great equalizer. Sunod din, nakita ko dun sa mesa namin kanina, mga senior citizens. Sana ho, libre na sila sa hospital. Yung hospitalization ba? Kasi ano rin naman, no? Kung sasabihin nila saan natin kukunin yung pera
Eh, di bawasan lang muna yung binubusan nila para naman ibigay sa tao na yan.